Magandang araw po sa inyong lahat, no? Kanina na-cover naman natin yung pagtatanong tungkol dun sa issue na mag-i-issue ba ng subpoena para sa bank accounts at para sa tax records ni VP Sara. At nabanggit ko na rin na sa tingin ko, yung desisyon na mag-issue ng subpoena para sa pareho ay mali. Doon po sa bank records, dahil ang sinasabi naman ng saligang batas, may karapatan na ang mga mamamayan ay maging secure sa kanilang mga papeles, including bank records, dapat in-specify nila kung anong bank records ang kinalang gusto maisupina, dahil itong mga bank records ito ang magpapatunay na nangurakot si BP Sara dahil ito namang akusasyon sa kanya na kaya hinihingi ang mga bank records ay sa di umanong graft and corruption. No? Pagdating naman doon sa BIR, wala naman pong silbi yung kanilang supina kung hindi rin maisa sa publiko at aminado naman ang impeachment court na kinakailangan ng pagpayag ng presidente, no, gaya na nangyari nung panahon ng impeachment ni Corona. Pero kung mapapansin niyo po, no, lahat ng mga nagtatanong na senador at saka ang presiding officer ay palagi po binabalikan ang impeachment trial ni Chief Justice Corona. Well, rightfully or wrongfully, kasama po ako doon sa prosecution panel na yon. Bagamat wala akong masyadong ginawa dyan dahil ang gumagawa naman talaga nung panahon na yon ay yung private prosecutor na si Ayo Bautista na naging boss ko rin, no, sa Castillo Lamantan Pantalyon. At isa sa pinakamagaling na abogado talaga si Ayo Bautista. No? At siya talaga ang nagka-handle ng evidence doon. No? So, ano ba ang naalala niyong desisyon dyan sa Corona? Well, ang desisyon po sa Corona ay naging guilty si Corona hindi dahil napatunayan ng pangungurakot, kung hindi, ang napatunayan lamang at naging basehan ng judgment of conviction ay siya ay hindi nagbigay ng tunay na impormasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worths or SALN. So bagamat ang paratang sa kanya ay graft and corruption, ang naging desisyon laban sa kanya ay hindi yung katunayang SALN ang kanyang isinampa. At pagdating po dito sa ganitong finding, napakalaki po ng papel na ginampan ni dating Ombudsman Conchita Morales. No? Siguro naman po, walang kaduda-duda ang integridad ni Conchita Morales. So doon sa mga nagsasabi na hindi makatarungan na natanggal si Chief Justice Corona, well, talaga naging instrumento po si Conchita Morales sa pagiging pagtatanggal kay Chief Justice Corona at yung finding na siya guilty. Ano ba ang ebidensya na naungkat at isiniwalat ni Ombudsman Morales? Well, alalahanin po natin yung mga panahon na yon, hindi tinawag ng prosecution si Conchita Morales. Ang tumawag kay Conchita Morales ay ang depensa mismo, ang abogado ng akusado, yung aking teacher na si Justice Serafin Cuevas. At nang siya'y tinawag, di ko naman alam kung bakit siya'y tinawag na hostile witness dahil alam ko naman na hindi talaga makakapagbigay ng testimonya si Justice Morales, si Ombudsman Morales na pabor kay Corona, doon lumabas. Unang-una, na bilang ombudsman, may kapangyarihan siya imbestigahan ang lahat ng opisyalis ng gobyerno kasama na ang Chief Justice. Pangalawa, bagamat ang mga dollar deposits ay covered by absolute secrecy, hindi siya po pwedeng isupina, ang lahat ng taong gobyerno, pag sila ay nagsasampa ng Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth, ay nagbibigay kapangyarihan sa ombudsman na imbestigahan ang lahat ng katotohanan na nakasaad sa kanilang SALN. At ito naging basihan ni ni Ombudsman Morales na mabuksan ang US dollar deposit ni Chief Justice Corona. At lumalabas nga na itong si Chief Justice Corona ay merong $10 million na US dollar deposit sa isang bangko na hindi niya na-deklara sa kanyang SALN. At sa madaling salita, kung hindi nag-testigo itong si Ombudsman na Morales na merong $10 million US na hindi po pwedeng isupina ng impeachment court, baka hindi natanggal bilang Chief Justice itong si Corona. Pero ulitin ko po, kaya lang lumabas yung $10 million deposit, hindi sa nasupina ang dollar deposit, kung hindi, yan ay nabuksan ng ombudsman. At ang sabi ni Conchita Morales, merong kapangyarihan ang ombudsman na tignan ang katotohanan ng lahat ng mga bagay-bagay na nakasaad sa SALN ng mga taong gobyerno. At yan ang dahilan kung bakit siya ay natanggal.
Hindi dahil siya ay guilty of graft and corruption, kundi dahil siya ay nagsampa o naghain ng hindi totoong statement of assets, liabilities, and net worth dahil kasama na doon sa kanyang hindi pagsasabi ng katotohanan ay yung $10 million deposit nga niya sa isang bangko ng Pilipinas. Bakit ko po didiscuss ito? Well, dahil nga po ang decision kanina ng impeachment court, pwede raw masupina ang mga bank deposits para mapatunayan na nangurakot si BP Sara. Ang kanilang basihan daw, ipapakita nila kung magkano lang ang mga deposito ni BP Sara bago siya pumasok sa gobyerno at bago siya maging vice president. Kaya nga po, nagtututol ang depensa at sinasang-ayun ako ang kanilang pagtutol na kung ang pangungurakot ay dahil siya ay nangurakot bilang vice president, hindi dapat 20 years ang kanilang uungkatin. Pero sige, miski isama niya yung 20 years na yan, hindi ko alam kung paano nila mapapatunayan ang pangungurakot sa pamamagitan lamang ng increased deposits. Kasi nga po, si BP Sara naman ay may asawa na hindi taong gobyerno. So po pwede talaga yung kanyang pagtaas ng kanyang assets ay dahil sa kita ng kanyang asawa na hindi naman taong gobyerno at po pwedeng malayang kumita. At siguro kaya ganyan din ang gusto nilang dahilan para tignan ang kanilang tax filings para makita kung yung taas ng kayamanan nila ay nanggaling sa kita ng asawa na private practitioner of law, kung nagbayad ng tamang buwis. Pero ang katunayan po, hanggang hindi po yan i-aproba ng presidente, hindi naman nila masasiwalat yan sa publiko at sa tingin ko naman, aaprobahan niya ng presidente kung yan ang kinakailangan para magipit si Inday Sara Duterte. Pero ang kulang po talaga ng prosekusyon ay kung sinasabi nilang nagnakaw si Sara, kailan nangyari yan, anong ginawa niya sa pagnanakaw, at paano siya nakinabang. Dahil ang mga bank deposits po at mga tax filings, hindi po yan magiging pruweba kung paano nangyari ang pagnanakaw. But in any case, kaya ko po binungkal ang kasaysayan ng impeachment trial ni Corona para ipakita na although ang gobyerno, kapag suportado ng presidente, ay hawak ang lahat ng kapangyarihan at resources para mapatunayan ang pangungurakot, ang katunayan kay Corona, hindi nila napatunayan yan. Kasi nga, kung wala ka talagang whistleblower na magsasabi kung paano ang scheme na ginawa ng isang taong gobyerno para magnakaw, hindi mo mapapatunayan ang graft and corruption. For instance, di ba ho ngayon nakakulong yung ilang mga mambabatas dahil sa flood control scam? Sino mga tumatayong testigo? Siyempre mga taong DPWH na nagsabi na talagang sila yung nagpasok ng proyekto at sila ang nagbigay ng kanilang tongpats. Kinakailangan mo ng ganyang testigo para magpatunay na ang isang taong gobyerno ay nangurakot. Kung wala kang ganyang testigo at ikaw ay meron lang hawak na mga bank deposits na lumaki, wala pong ibig sabihin yon. Bagamat inaasahan nila na dahil merong presumption nga doon sa special law o isang batas na Unexplained Wealth Act na kapag ang pagtaas sa kanilang ari-arian ay hindi suportado ng kanilang kita, may presumption na nakaw yon. Pero sa totoo lang, hindi ka rin po pwede mag-rely sa ganyang presumption dahil sa kaso naman ni Inday Sara Duterte, hindi nga taong gobyerno yung kanyang asawa. May posibilidad na lahat ng pagtaas sa kanilang kita ay dahil sa gawain o kita ng asawa na pribadong individual. Ang lesson of the story is, huwag silang umasa na mapapatunayan nila na nagkasala si BP Sara sa basehan ng graft and corruption kung wala talaga silang testimonya at kwento kung paano ginawa ni Inday Sara ang pagnanakaw. Ang meron sila ay yung kwento ni Madriaga na nakakulong ngayon dahil nga sa 2 counts of kidnapping na nagsasabi na yung intelligence funds daw ng 125 million ay pinakalat ni Inday Sara sa iba't ibang tao. Ang tanong, yan ba ebidensya ng pangungurakot? Hindi. Kasi isang elemento ng pangungurakot ay yung personal na pakikinabang sa pera na kinurakot. Kung pinambigay ni BP Sara, sabihin natin totoong sinasabi ni Madriaga, at wala naman kahit sinong tao maniniwala na isang tao na nakonvict na with a death sentence ay magsasabi ng totoo at nakakulong pa ngayon para sa 2 counts of kidnapping ay magsasabi ng totoo. Pero sabihin na natin tama ang sinasabi niya, nasaan yung elemento na si BP Sara ay nakinabang di umano doon sa pera ng confidential funds na kinurakot. Pero itong mga pinagtatalunan nila, bagamat tayo ay
salungat ang tingin natin at tingin natin mali ang desisyon, sa katunayan lang po, kahit ano pang increase sa kayamanan ang mapapatunayan ng mga bank deposits hanggang hindi nila napapatunayan yung mga hakbang ginawa ni BP Sara sa pangungurakot at yung elemento na nakinabang si Inday Sara sa di umanong pangungurakot, hindi nila mapopruebahan ang graft and corruption. Kaya nga, ang aking obserbasyon, kung si Corona ay na-convict, hindi dahil sa ebidensya na hawak na ng prosecution sa mulat-mula, kung hindi sa revelasyon ginawa ng ombudsman, anong hawak nila ngayon na ebidensya para ma-convict nga si Inday Sara Duterte? Sa tingin ko, wala. Kung meron mang hawak si Boying Remulla na ebidensya na magpapatunay ng pangungurakot, I am sure linabas na yan ngayon pa lamang. Dahil si Boying Remulla, nagsimula na ng investigasyon dapat tungkol sa pangungurakot ngayon pa lamang. Pero ang alam ko, linabas nila na naman sa kulungan si Madriaga para maimbestigahan ng ombudsman tungkol nga doon sa sinasabi ng confidential fund daw ay pinamudmod ni Madriaga. Kung maniniwala naman yung mga investigador sa ombudsman kay Madriaga, bumili na sila ng lupa sa akin sa gitna ng karagatan. Dahil talaga naman pong estapa yung paniniwala. Estapa yan kung maniniwala ka kay Madriaga na wala talagang kredibilidad, no? Dahil na minsan na ngang napatunayan nagkasala, nasentensyahan na kamatayan at nakakulong pa rin para sa kidnapping. Humanap sila ng totoong ebidensya ng pangungurakot at hindi ko alam kung paano nila makukuha yon sa basehan lamang ng mga bank records at ng tax filings. Kinakailangan merong magkukwento. Gaya ng kinuwento ni Ombudsman Morales na sa kanyang investigasyon, naalaman niya na mayroong tagong yaman ang Chief Justice na hindi dideklara. Na dahil ito ay dollar deposits, hindi kakayanin ng prosecution na sila ang magpasupina dahil bawal isupina yan, kung hindi ang ombudsman ang siyang nagtestigo bilang kabahagi ng kanyang investigasyon na made possible dahil merong ang pinirmahang waiver ang lahat ng taong gobyerno na po pwedeng imbestigahan ang katunayan ng mga nakasaad sa kanilang mga statement of assets, of liabilities, and net worth. Hanggang walang ganyang ebidensya na hawak ang prosekusyon, sinasayang lang nila ang pera at ang panahon ng taong bayan. Mantakin ninyo ha, ang daming problema. Putukan na naman sa itang silangan. Nagtataasan na naman ang presyo ng gasolina at petroleum produkto. Wala pa rin mga bagong mga negosyante na nangangapital sa Pilipinas. Napakababa pa rin ang sweldo at kulang pa rin ang trabaho. And yet, nauubos ang pera natin, ang ating salapi at ang ating atensyon dito sa impeachment na alam naman natin, ampaw sa mulat-mula. Sana po kayo ay nagsasang-ayon sa aking mga obserbasyon, pero kung hindi, okay rin naman po yan dahil tayo po ay nasa isang demokrasya. Pero sa akin, kung ang araw-araw na paglilitis dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte ay may halagang 25 million na po pwede sanang pinapakain natin sa mga nagugutom natin mga kababayan, sana naman hindi nila sinasayang itong 25 million araw-araw dahil sila ay may ebidensya. Pero sa tingin ko po ngayon, dahil sila po ay umaasa na yung mga dokumentong sinupinan nila ang siyang magpapatunay ng krimen ng graft and corruption, ang 25 million kada araw po natin ngayon ay parang nasasayang lamang dahil ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At ako po inyong muli sa araw nito, ang inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love because you're the only country that I have. God bless the Philippines. Maraming salamat po and hanggang bukas. See you.